3 years na nga nakaupo dyan si Kwan eh. Yung best friend nyo. 3 years na siya nakaupo. Ang dami pa rin problema na pinangako niya. Oh, di ba? Kahit anong gawin niya sa bigas, hindi talaga pwedeng 20. Tsaka, ayun, nag-increase ang gasolina. Nagulat ako, ha? Laki ng increase, ha? 5 pesos. 5 pesos? Grabe, no? Sa 4 na litro, oh. Sabihin mo na lang. 6 na litro lang sa 30 pesos, oh. Kahating kilo na yan ang bigas, ha? Grabe, to sabihin niya, wala pa naman, di pa naman malala yung gera. Ay, grabe. Ano alam mo talaga ang problema? May oil deregulation law. Private na ngayon ang may mga reserves. Gobyerno, walang reserve. So, ano yung pwede niyang gawin? Yung BBM, pwede niya na lang gawin, magbigay siya ng subsidy doon sa mga private supplier ng oil para hindi taas ang presyo. Pero wala pang nangyaring ganyan na successful yung mga subsidize ng oil. Wala talaga. Ano daw yung yung nagsabi na i-open daw niya sa public yung Baikal? Ay ha, galing mo naman. Si Cielo Magno, nagtawag siya ng i-open yung Bicam para makita natin yung di ba, dinaya nila tayo mga taong bayan yun sa Bicam. Pinagdagdagan nila, siningit-singit nila yung mga akap-akap na yan. O di ba, yung Bicam na yan, nawala na lang yung PhilHealth natin. Basta. Sabi ni Cielo Magno, i-live stream, i-open to the public ang bicameral conference ng Senate at ng House. Yan yung bicameral, biling Bicam, House, mga congressmen at mga senador, meeting yan sila to finalize the, the entries there in the budget for the General Appropriations Act na bubutohan ng mga senador at kongresista. Aba? Wala pa nga 24 hours, sumagot na agad si best friend ko, si Romualdez. Nasabi niya, payag siya. At ito, sabi niya, bantayan nyo, kasi pera nyo ito. Bantayan nyo ang kaban ng bayan, kasi pera nyo ito. Anak ng tinapakan naman. Yung akala mo na talaga, bobo na talaga kami, bobong-bobo na kami. Ikaw na nga dyan, binabantayan namin, tapos babantayan pa namin yung Bicam. Ikaw pa magsabi na bantayan namin yung Bicam dahil pera namin yan. Ikaw na nga binabantayan namin eh. Kasi baka ubusin nyo dyan eh. Nahabla-habla na nga yung... Nahabla-habla na nga sa Supreme Court na to declare the General Appropriations Act unconstitutional eh. Dahil sa paggagawa nyo eh. Tapos... Ngayon, ikaw pa may ganang magsabi na bantayan namin ang Bicam dahil pera namin to. Ano pang babantayan namin? Naubos mo na sa akap, napamigay mo na. Bago pa mag-eleksyon, napamigay na ang akap. Ano pang babantayan namin dyan? Itong next, ito sa lang. Suggestion natin sa kanya. Maniniwala po kami sa inyo, sir, kung kayo mismo susuot kayo ng body camera. Saka lahat ng taga-Bicam upo sa Bicameral Conference Committee naka-live stream. Pero mismo ang speaker saka yung chair ng Appropriations Act magsuot po ng body camera. Para sure kami kung sino kinakausap niya. At i-live stream din CCTV camera ang opisina ng speaker. Para sigurado talaga kami na walang daya. Yun. Kung gusto niyang maging mabango sa taong bayan, taxpayers, edi live stream nga niya ang bicameral conference.
lahat ng steps, pero i-live stream niya rin ang opisina ng speaker. Yun, di ba? Bantayan daw natin ang ating pera. Hindi. Siya ang bantayan natin. Tama ka, Lem. Bantayan natin siya. Tatapon pa niya ngayon yung responsibilidad sa atin, ha? Kunsa naman di ay. Nagbugo na yun mi kayo, ana. Uy, sus. Matay, buguan na to, anig. Papatakasabot sa niyang ginahimo sa ito, ah. Yan, mga kababayan, ang lesson natin. Kasi naman itong mga congressman, tando, bala kung sa Ilonggo pa. Namin sa kanila, tando. Wala sila oo doon kasi may akap din sila. Hindi ba naman kayo mahiya kayo sa tao? Mahiya kayo sa mga taxpayers? Kaya alam ko, gusto ko, yung ginagawa ni Ping Lacson, wala na lang pork barrel yung mga congressman. Ako, attorney, paano yan? Paano? Gusto ko nga, i-donate nila yung mga part of their salary sa kawang-gawa eh. Donate nila. Para sigurado tayo na yung mga gustong tumakbo ay wala na silang, kung ang gusto lang nila ay magkakwarta dyan, hindi na sila tatakbo. Sabihin na, ano ba yan? Ay magkano lang naman makukuha ko dyan? Wala na pala akong kickback sa, sabihin nila, wala na palang SOP, wala nang kickback sa mga pork barrel. Para ano? So yung tatakbo na lang, yung mga walang interest sa maging pagnanakaw sa at mga kickback. Pwede naman yun eh. Saan ang dog food ko daw? Ang mahal ng dog food ngayon, ha? 2007 na kaya isang sako. Mahal. Lalo na yung isang dog food ko, yung Royal Canine. Abay, more than 500 yun na kilo. Oh. Resolution 10, yun ang kanilang pork barrel. Oy, regards daw, Tikuan. Sama na siya. Na-miss daw na, yan niya ako. Yung tayo daw na mga taga Mindanao ay tayo daw na taga Sub-Saharan Africa. Tsura naman naman. Yung tsura naman ng ito. Panggap mayaman ka dyan eh. Amoy na amoy ka na namin, Mi. Yun, mga baga, kahit nawungi. Muna'y ganahan na ako Cebuano ba? Kaya very crispy. Ang Cebuano is a very crispy language. Kanang makaulaw. Yan, nakakahiya. Bagag nawong, makapal ang mukha. Dapat daw ipadala sa ibang planeta. Wow, watching from Canada. Hi, Josie. Watching from North Caloocan. Matay ka. Muna mag-North America. Yan. Ano ba? Attorney, Ilongga po kayo. Ilonggo kayo kaday. Oo, Ilonggo ko yung tao ko sa Negros, Cadiz. Pero, Cebuana po kung dako. Kay Siliman man ko nag-high school. Yan, ako mga amiga, mga Bisaya. Yan. Sobra pa sa baga, attorney, oh. Itaw dong. Bagaan lang na wong, eh. Balo na biyata ng tao nga, pagkasinghot-singhot sila. Nya, di pag yun, akuon, di pag yun, ayaw umamin, eh. Tsaka, bakit ang baba nung yuko-yuko niya doon nung sinusunog yung shabu? Baba ng baw niya, parang hapon, ah. Kasi naamoy niya yung yung usok ba? Sayang eh.
Yung cocaine po, hindi po yan sinusunog. Sinisinghot. Huwag kayong mag-alala. Lahat naman may panahon. Yung iba dyan, gusto magpresidente. Kaya ngayon, pag good luck siya. Pag good boy siya. Open ang bycam, ha? I-open. Kaya wala naman. Sa pa may among open nun diya. Kaya naubos naman. Kanya, wala na. Gasto naman niyang akap. Oh, Alberta. Taga-Alberta, Canada. Katok, kaayo na siya. Katok lagi. Udagan lagi og presidente. That's why. So, you watch out. Kantayan nato ni siya. Kay 3 years. In 3 years, ano pa kaya mga kababalaghan dyan ang gagawin niya sa pera ng taong bayan? Talaga ayaw ko dyan. Yung he is treating us as if stupid na takaayaw ba? This guy must think we're really stupid. Saka he is all powerful. Parang feeling niya Diyos na siya ba? Yung may hangganan naman lahat eh. May hangganan naman lahat. Hindi naman lahat ng panahon may kapangyarihan ka. Halos wala nang lalaban. Paano naman lalaban? Pinapa-disqualify nila. Pero 3 years? 3 years na si BBM? Ganito lang din? Ganito pa rin tayo? Worse pa? Worse pa yun nung nanumpa siya. Lahat ng promises niya, ng kampanya, wala siyang tinupad. Ano? After 3 years? Makakabawi pa ba sila sa atin, sa taong bayan? Mapataas pa ba niya ang sahod? Kung pababa ba niya ang presyo ng pagkain? Ang presyo ng langis? Gasol? Jeepney? Bus? Ang mga MRT ba ay magiging accessible sa mga may kapansanan? Yung elevator ba ng mga MRT ay gagana in 3 years para sa mga naka-wheelchair at mga pilay at mga matatanda? Eh, yung concentration nila sa next 3 years, eh paano sila makakuha pa ng mas maraming kwarta para ibuhos nila sa sunod na eleksyon? In the meantime, more than 2 million Filipinos walang trabaho. Prices of food and goods and basic commodities are high. Walang effort at all. Walang effort to invite new capital, new investments. Peace and order is bad. Kaya, sino naman ang gusto mag-invest sa Pilipinas at gusto mag-tourist sa Pilipinas na ganito na naman ang ating peace and order situation ay bad. Kaya yung tourism sa Asia, pinakulelat na ang Pilipinas. Yung pagkulelat, walang tourist na pumapasok. Walang maliliit na negosyo dyan mabubuhay. Maraming nagbibenta dyan, ang tinda-tinda lang dyan. Ang mga beach resort, ang mga tourist sites, wala. Peace and order is bad. Smuggling is on. Hindi pa rin bumababa presyo ng bigas. Sasabihin nila, inflation rate is low. Ganyan. 1 digit na lang. Kamo.
But the poor, they feel it. They feel it. Kahit sabihin mo 5% na lang ang inflation. They feel it. Gasolina. So ano pong gawin natin, attorney, sa 3 years? Bantayan natin sila. Bantayan natin sila. At huwag kayong matatakot na magsalita o mag-express dyan sa social media nyo ng mga kasamaan sa gobyerno because that is your right. Freedom of speech ka na. Basta focus lang tayo sa pagbabantay ng ating kaban ng bayan at ang mga pag-abuso ng ating presidente at mga may kapangyarihan. Oh, Ina Ragas is watching. Alam mo, familiar yung pangalan mo, Ina. Ragas, may classmate ba akong Ragas? Zaldi, hello, Efren from Davao City. Amping, Zaldi, hi Joy P. Pabiktim-biktim na sila karon. Attorney, tsakto ka, Josie. Sila pag-victim nga 2 million sa Pilipinas walang trabaho niya, gutman na. Gutman na kayo. Sila okay ra sila. Butod na sila kat panambok sa kwarta ilang isulod sa ilang mga. Hindi na gani maihap ng mga kwarta ba? Hindi naman matago tanan sa bangko. Grabe no? Billion sila kumangawat no? Not funny ba? They are raking in money from our government coffers through kickbacks, kickback sa construction, sa negosyo, para may vote buying na naman sila sa 2028. Taon, maluoy na unta ang Diyos sa ato ang Unsod Pilipinas. Sagbaron taanis mga taong mga kawatan. Hello, swimming team ng UP VST. Hello, ang judo team. Nasaan na? Supporters ko yan. Gina. Oy, watching from Lucena, Alfred. Ivy Villan. Nasa US, friend ko yan. Galing yan. Oh, Paul Maturan. Oh, from Jensen, Rose Balonto. From Digos. Nakaato na biya kong Digos. Oh. Sabayan nyo, ma'am, ang Sona. Mas manood pa kami sa inyo. Oo nga, no, mag-Sona din ako. Sona din ako, anak. Hi, Fidel. New follower natin si Fidel. Welcome natin siya dito. Thank you, El. I'm in Cebu. Anong gabi, Iham? Panawa ko ninyo sa stage kay People's Thanksgiving. Mukanta ba ko? Oh, pila naman yung katanaw na ako. Pila na? 5:47? Close na ba? Ha? Attorney, sabi nila bakit daw po inaaway, sinasabihan bagag, madami naman po nagawa. Grabe naman, nagadaming nagawa. Ano ba nagawa niya? Maharlika funds? Ano nagawa niya? Maharlika funds? Hanggang ngayon, di natin alam sana yung bilyon-bilyon piso pera natin. Tapos sinasweldoan nila, milyon-milyon bawat buwan yung sweldo ng chair nila at saka board. Hindi naman mahiya ito mga ito, oy. I-refund nyo kami, oy. Wala naman kayong bagong negosyo dyan na wala namang income yung Maharlika company nyo. Tapos,
Milyon-milyon sweldo niyo. Sa milyon-milyon na ng sweldo, logi na kami. Ibalik nyo na yan. Yung Maharlika Fund na yan, sara nyo na yan. Ginawa nyo lang yan, parang racket yan eh, racket. Maharlika Racket Scam Fund. Grabe yan. Ikay ko, pag-ugtas-ugtas anak eh, nangurinot ka. Inalan, wapa lang ba? Hello, Sepjo from Cagayan de Oro. Mabutot sa natong 600 ha? Nya, tag mag-close aning atong live kay gimingaw naman ni sila na ako ba? Yan. You know, at least 40% of Filipinos speak Cebuano. That's why I really speak Cebuano. Although, of course, my first language is Ilongga. My second language is English. My third language is Cebuano. Tagalog is only my fourth language. That's why sa Tagalog, kung nagtatagalog ako, nagtatranslate pa yung brain ko. Saka hindi, minsan nag-translate ako sa brain ko, hindi diretso English. Kung minsan, Tagalog, Ilonggo, English. So may delay ng konti yung speech ko. Pero di ba galing-galing ko na magtagalog? Bawal magmura, no? Maraming nanonood dito ng bata. Pag-good manners kayo dyan. Oh, hello! Josie Quijano from South Korea. Attorney, nakakabingi, nakatahimikan na ang mga politicians na lumalaban sa corruption. Mukhang focus na lang sila sa alam nyo. Dati, call out nila yung corruption. Ngayon, hindi na. Pansin nyo. Kasi upo din sila eh. Tatanggap din sila doon. May AX din sila doon. May akap-akap din sila doon.